God bless you, the beloved Captain. Digig now, everybody say, praise the Lord. Taas ang kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang magkataon, kalumos sa amin sa araw na to. Kami ay sinamasama mo kami, tinipon dito sa iyong bahay, sanctuaryo, Lord, upang purihin, pasalamatan ka namin. Sambahin ka namin sa lahat ng kabutihan mo sa iyong buhay. Sa ganang amin, wala kami magawa kung wala ka, Lord. That's why, patawarin mo kami sa mga sandaling ito. Nawa maging malinis ang puso, isipan po namin, daluyan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Ang iyong bang lingkod, wala akong magawa pag wala ka. Anoint me, Lord, to deliver with thy message to thy brethren. And I by Satan, cast out hindrances, hate all our meds to the first leading prayer about the Honorable Banis Pastor Willis Almeida. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our Lord and Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and all evangelist with this Alameda, the in-time prophet of our loving God, and let's remember, cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand Pastor Linig of Almeida and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved corporate church workers, my beloved family, to all of you, my dear brothers and sisters in Christ, sa lahat po natin mga webcast, viewer na nanood ngayon sa buong daigdig. Magandang araw po sa iyong lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Mga minamahal, ito pong unang araw ng linggo ng Abril. Tayo po'y pinagpala ng Diyos. Amen? Tayo po, Panginoon, hindi tayo magtagal dahil pinagpala tayo ng Diyos. Salamat sa pagkilos niya sa ating kalagitnaan, from Joyful Solim, the Song of the Choir, sa bawat mga choirs. Hanggang ngayon po, pinagpala tayo. Salita na yun sa pag-aaral natin. At ngayon po, damang-dama pa rin natin ang presensya ng Diyos. Amen? Sa mga testimony that we heard, sa mga kapatiran, nga tunay ang Diyos natin buhay na pinaglingkuran puno ng pag-ibig at kahabagan. Amen? So pinagpala kita dahil naging matagumpay ang ating 14th year church anniversary sa dako ng Adlay, Karaskal, Surigao del Sur. Maraming mga tumanggap sa Panginoon bautismo at sa mga kapatiran na nagkaisa, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Still, nanatili ang iyang presensya, guidance, protection sa amin. Mga minamahal, palayo ang iyang biyahe, pero sabi nga nila dito, basta galak na galak yung puso mo, hindi mo naramdaman yung pagod. Amen? Dahil the joy of the Lord is our strength. Ang kagalakan ng Diyos ay ang ating kalakasan. Amen? Everybody say, praise the Lord. So itong i-preach ko ngayon sa inyo, itong i-preach ko rin din doon sa dako ng Adlay. So ang title ng mensahe natin ngayon is Discipline, Determine Destiny. Ang disiplina ay malalaman natin na pagdating ng araw kung saan tayong tiyak na pupunta. Amen ba? Discipline, determine, destiny. Ano bang ibig sabihin ng destiny? Destiny meaning the events that will necessarily meaning tiyak at magaganap, happen to a particular person or thing in the future. Amin ba? Ang events nga mamangyari, nga tiyak at mangtiyak nga mangyari ito sa bawat tao o mga bagay dito sa lupa in the near future sa ating kaugmaon. Amen? Amen? Yung ano gani sa kaugmaon sa Tagalog? Sa ating kinabukasan, ating inaharap. Amen? Amen? Kung sa Ilonggo pa, buwas damlag. Tama ba? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil sabi dito, ang tao na walang disiplina sa kanyang sarili, ito po'y tao mapapahamak. Amen ba? Ang tao na walang disiplina sa kanyang sarili, siya po ay mapahamak, masira. Kung sa Bisaya, malaglag, madaot siya. Dahil walang disiplina, siya ang kagalingon. That's why, as a Christian, tinuro natin ito, nga importante ang pagdisiplina ng ating sarili. Upang pagdating ng araw, malaman natin tiyak nga mangyari sa ating kung saan tayo talagang tutungo. Dahil dalawang lugar lang ang ating puntahan. We have two destiny. Langit
or impyerno. So you have to choose that. Just choose that. Saan bang gusto niyo mga destinyo mapuntahan? Langit o impyerno? Ha? Hindi ko kayo makasagot. Sinong gusto langit? Sinong gusto impyerno? Wala. That's why we have to discipline ourselves so that we can determine our destiny someday. Tiyak, tiyak. The events happen, necessarily happen to every particular person in the future. Necessary, tiyak ito na mangyari. Kaya ang lahat ng tao, haharap po tayo sa hukmanan sa Diyos. Lahat po tayo, and every one of us will give account on the day of judgment. Lahat tayo harap sa harapan ng ating mahal na Panginoon in the day of judgment. Kaya kailangang tiyakin natin sa lupa pa lang ay masigurado natin na pagdating na araw, langit po ang ating pupuntahan. Sa Bible, basahin natin kung paano ang pagdisiplina. 1 Corinthians chapter 9, verse 23 up to 27. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 9, ang talata ay 23 hanggang 27. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Sa 24, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. 25. At ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Amen. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. 26. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. 27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Palakpakan natin Diyos. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Sinusupil ko, dinidisiplina ko ang sarili ko na mamuhay na may kabanalan, mamuhay na Diyos noon, na mamuhay na maging karapat-dapat sa Diyos at sa mga tao, kay baka naman sa aking pangangaral ako mismo itatakwil. So ibig sabihin, hindi basta-basta pala ang pagsunod sa Diyos. Even you are preaching the gospel. If you're a pastor, an evangelist, or a minister, kailangan mamalsituit na ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay kailangan madisiplina natin ang ating sarili. Because discipline determine our destiny. As Christian, mga Kristyano tayo, kailangan sa ating paglilingkod, alam natin paano disiplinahin nating sarili. Dahil ang taong hindi marunong magdisiplina ng kanyang sarili, mapapahamak. Amen. Amen. Amen ba? Kahit saan kang lugar, saan organization, even in our home, in our offices, in our work, in every organization, mayroon pong ginatawag na disciplinary action, may patakaran ang bawat organisasyon nga dapat masunod. In the church, mayroon din patakaran ang iglesia. May government in the church na pinapasunod nga nag-rely sa banal na kasulatan. Amen ba? Amen ba? Kung hindi ka sumunod dito, masuspindi ka, mawala ka sa linyada ng Diyos. Ganon din po ito. Kaya kailangan sa Kristiyano, alam naman natin ang salita ng Diyos. Alam na natin ang kalooban ng ating Panginoon. Alam na natin how we do it, and we know already the commandments and the will of God. Kailangan tayong Kristiyano, we have to practice this. Amen? We have to exercise and we have to practice what we have heard and what we have learned. Turuan natin, bawat napakinggan natin, na pag-aralan natin, dapat i-practice natin, sundin natin, you must to do it. Take it seriously. Gawin po natin itong seryoso dahil ang ating pupuntahan, lugar ito na ating tiyak na pupuntahan.
real, true destiny of our life. Langit or impyerno. Amen ba? That's why dito sabi ni Pablo, kung isang tao naglalaro, lahat ng mga athlete, before sila isalang sa ilang pag-aatlita, grabe ang pagdisiplina at grabe ang pag-exercise. Grabe ang pagsanay. Amen ba? Lalo yung boxer. Si Pacquiao, professional boxer na po yan. Pero pag mayroon siyang laban, grabe ang exercise. Grabe ang pag-practice. Yung disiplina ng sarili, ang kain limitado, lahat. Kailangan matulog ng maayos para maka-exert ka ng strength sa buhay mo para pagdating ng panahon sa ulahi, yung laban mo sigurado manalo ka, laking pera, reward, tropiyo, kilalahanin ka sa buong daigdig. Panglupa lang po yun. Sabi ng Biblia, itong lumba na yan, laro sa lupa, panglupa lang yan. Yung matanggap natin na reward yan ay mawawala, are certainly mawala, hindi po manatili. Ngunit itong ating takbo sa buhay, walang gan, disiplinahan sa sarili, bakit po? Ito po'y walang katapusan. Buhay na walang ganito ang ating destiny pagdating ng araw. Tiyak ito na mangyari sa ating buhay ang ating kaligtasan. Hindi biro ang ing Kristiyano. Amen ba? We have two kinds of discipline. Dalawang klaseng pagdisiplina. Una, self-discipline. As Christian. Self-discipline. Ano bang ibig sabihin ng self-discipline? Ito ay that is personal training. Sarili mo, personal training upang ma-develop ang self-control. So we need to be practice. Gawin natin. You must do it seriously. Self-discipline po yun. Bilang Kristiyano, ano ba pagdisiplina ng sarili? Pakibasa. 1 Peter chapter 1 verse 15. And then 1 Timothy chapter 4 verse 7 and 8. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 1, ang talata ay 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen. Praise the Lord. Iyan po, ang self-discipline, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Yun po, how we could discipline ourselves. Dahil tinawag tayo ng Panginoon na banal na Diyos, dapat sa lahat nating pamumuhay, in all manner of living and conversation, dapat maging banal tayo. Sa ating mga baguhan, ano bang ibig sabihin ng holiness, kabanalan? Ito po ay separated from the social way of society. Amen. So, separated. Kung ang sanlibutan ay dagdadamit sila ng spaghetti pababa, pataas, nagpapasiksi sila, tayong Kristiyano, hindi na po tayo gumaya sa kanila. Dahil tayo po ang tumawag sa ating banal, kailang tayo may magpakabanal. Hindi tayo may kiuyon sa sanlibutan. Binatyuk together and equally to unbeliever. Hindi tayo pwede maghugoy-hugoy sa Manila. We must separate. Iba tayo sa kanila. Dahil hindi tayo taga-lupa, taga-langit tayo. Yun po ang Kristiyano, paano natin disiplinahon ang ating sarili. Self-discipline. Personal training. You have to practice that. Take it seriously. Yan ang self-discipline. Kaya kung Kristiyano ka, matagal ka ng Kristiyano, hanggang ngayon wala ka pang disiplina sa sarili mo. Pag sa sambahan, banal ka. Kaya yun ang isang preacher natin sa galing sa Bayugan na preach doon sa dako ng Amaga, outstation na bago pang nalipat sa atin. Imagine ngayon, April 22, mag-anniversary na sila ng 24 years. Pero hindi pa alam ang standard ng church. Sabi ng isang kapatiran, alam mo kuya, ate, pagkatapos namin gawain doon pag Sunday, mga banal kami lahat. Pero paglabas namin, yung mga choir member dyan sa kapitbahay, nagsushort na. Ginagamit sa Panginoon. Ibig sabihin, wala silang disiplina sa kanilang sarili bilang Kristiyano nga dapat sila po'y magpakabanal. Kung nasa libutan, may mag-short-short, magpagwapo, magpaganda sila lang yon. Di tayo pwede makiyo yon. Kayo man, disiplinahon tayo sa sarili natin kay Kristiyano tayo.
Christian meaning Christ-like. The word Christian is came from the word Christ. Christ-like. Maging katulad tayo ng ating mahal na Panginoon. That's why the Bible says, but as we which hath called you is holy. So, be ye holy in all manner of conversation. Lahat nating gawin sa ating buhay, salita man, istorya at gaganapin sa buhay, kailangan magpakabanal tayo. Yung lumalabas sa bibig natin, kailangan banal, hindi yung salitang kanto. Yung kasuotan natin, hindi suotang artista style na sa entablado. Iba tayo. Amen. Yung kabarkada nating kapwa nating Kristiyano. Kaya nung naligo kami sa dagat, noon pa, hindi ngayon ha, nagugulat ang mga tao. Sila naligo, nakahubad, nakashort, nakasando. Pagpaligo namin lahat, nagulat sila. Nakapalda, nakablazer, nakapurma. Sabi tayo, taga saan yan? Maligo na lang, nagpaganda pa. Baka maya magluksuan yung pating dito. Dahil bakit? Iba tayo sa sanlibutan. Yan ang sabi siya, self-discipline is a personal training to develop self-control and you have to practice that. Na tayo dapat magpakabanal. Ang tumawag sa ating banal, kilang lahat tayo magpakabanal sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. In our dresses, in our custom, lahat gawin natin, mga minamahal, panalita natin. Makipagbarkada tayo still, ipakita natin na iba tayo sila. We have to separate from among them. Iba tayo. Ipakita natin ang liwanag ni Kristo nagliliwanag sa atin. Let your light shine to all men that they may see your good work and we have to glorify our Father who is in heaven. Maluwalhati nila, nakikita naman tayo, maluwalhati naman. Sino mga tao niyan? Iba naman purba. So, nag-glorify ang Diyos sa buhay natin. Bakit? Nakita lang kakaiba natin sa kanila. What time kayon sa yan pong itawag na discipline. Self-discipline. Pangalawa, 1 Timothy 4:7 and 8. Nagibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Timoteo, Kabanata 4, ang talata ay 7 hanggang 8. Datapwat, itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Amen. At magsanay ka sa kabanalan. 8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga minamahal, sabi ng Biblia, kailangan itakwil mo. Itakwil mo ang kathang masama. Ibig sabihin, pati pag-iisip natin, pati panalita na walang kabuluhan, alisin natin sa ating sarili. Amen. Wala nang kanto-kantong istorya nga walang kabuluhan. Isip natin kathang masama alisin. Datapwat itakwil mo ang mga kathang masama at walang kabuluhan na mga salita. At magsanay sa kabanalan. Amin ba? 8. Sapagkat sa pagsanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Exercise pa. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yung pagsasanay sa katawan, exercise, konti lang ang pakinabang. Pwede ka naman mag-jogging, pwede ka naman mag-push up, pwede ka naman mag-exercise, mag-gymnastic, mag-calisthenics, pero still, ang damit mo, damit pa rin ng kamanalan. Hindi nag-exercise ka, magsando ka, mag-short ka, hindi po pwede. May kapatiran tayo, matanda na sa Surigao, farmer, magdaro siya, mag-araro, nahirapan siya daging pants. Ginagawa, nag-short pants siya. Ngayon, nagugulat siya. Bakit pag mag-araro siya, yung kalabaw niya na humihiga, tinatamad. Pitik siya,
man ng kalabaw. Ayaw talaga magtayo yung karabaw. Nainis siya. Sabi, ang karabaw to, tamad to ah. Baka may naramdaman to. Maya niya, hindi siya makatuloy yung araro. So niya araw. Sumuot siya ng, baka sabi niya, baka ayaw ng karabaw na wala akong kabanalan. Mas marunong pa yung kalabaw. Sumuot ng jogging pants, nagdaro siya. Siya naman ang problema. Ang bilis ng kalabaw. Uy, dandahan lang! Sabi niya, Lord, grabe ka. Pati pa naman kalabaw may isip. Marunong pa sa akin. Tinistingan niya ulit. Nag-short pan, umakyat sa niyog. Kumuha ng suka, kay bawal man tuba. Bigla siyang nahulog. Buti pagkahulog niya, nakahawak sa palwa ng lubi, ninog, nagbitin-bitin, wala sa mahulog. Pagdating sa baba, ang binabaan niya, grabing mga langgam na malalaki. Ano yung tawag? Maitim. Ha? Yung malalaking langgam ba? Ha? Amanting, bahala na kayo dyan. Pagdating yung basta, talab! Amakyat sa lahat katawan, basta ganoon siya, hindi malaman, Lord, patawarin mo ako! Hindi na ako mag-shortcut umpisa ngayon. In Jesus' name, biglang nangamatay yung mga langgam. Di mo? Ang Panginoon, marunong magdisiplina. Kasi siya matigas ang ulo, hindi siya marunong magdisiplina ng sarili niya. Kaya anong ginawa? Ang Diyos mismo nagdisiplina sa Kanya. Ngayon, ikalawang disiplina, ganito, divine discipline. Una, self-discipline. Sarili mo, disiplinahin mo. Kung hindi ka pa rin sumunod sa Diyos, ang susunod na disiplina, yung itong na divine discipline. Ano ibig sabihin divine discipline? God's creative mission na. Gagawa ng Diyos ng paraan para madisiplina ka niya. Yun, anong darating sa'yo? Yun, palala. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Amen. Banal at dakila, maka-Diyos ka pagdisiplina. God's creative mission sa tao. Hebrews 12:5, kanli pangibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 12, ang talata 5. 5. At inyong nilimot ang iniaral na ipinagkikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. 6. Sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Amen. At hinahampas ang bawat tinatanggap ng anak. Palakpakan natin Diyos. This is what we call divine discipline. God's creative mission. Pa hindi ka pa magdisiplina ng sarili mo, ang Diyos na mismo magdisiplina sa iyo. Papaluin ka, parusahan ka ng Diyos. Dahil sabi, hampasin ka ng Panginoon. Ngunit, disiplina lang yon ng Diyos sa iyo. Divine discipline lang yon. Sabi wag mo, kung paparusahan ka ng Panginoon, ikaw ay kanyang iniibig. At hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So pag pinapalo ka, disiplina ka ng Diyos, iniibig at mahal ka ng Panginoon. Huwag mo daw isalikwa, ibaliwala ang pagdisiplina ng Diyos. That is divine discipline. Yung brother ng Surigao, si Brother Kuling yun. Salino yun, Salino. Papa nila, Opidio John Salino, kaya matanda na. Doon kami na-assign. Sabi niya, Bilabi Dopi, grabe ang Panginoon. Di ta makalusot. Akala ko, pagbibigyan ako, matanda na ako eh. Wala pala pinipili ang Diyos. Bata, matanda, pag-anak ka ng Diyos. Dahil gusto ng Panginoon tuwirin ka. Babaguhin ang buhay mo dahil bakit po? Yung pupuntahan natin, destiny natin, hindi po lupa. Tiyak na langit ang ating pupuntahan. So ba hindi ka dito mabalal sa lupa, hindi ka maperpekto sa lupa, hindi ka karapat-dapat sa langit. That's why discipline determine destiny. Amen? Amen. Kaya, pag hindi ka pinidisiplina, hindi kinahampak ng Diyos, hindi ka pinapalo, sabi niya, anak ka sa labas. Hindi ka totoong anak ng Diyos.
Pag pinapalo ka, pinapalahan ng nilidisiplina ka, totoong anak ka ng Diyos. Huwag mo ibaliwala ang pagdisiplina ng Diyos sa iyo. Amen? Because sabi for whom the Lord loveth, He chasteneth. And scourgeth every son whom He receiveth. Pinapalo ng Diyos ang kanyang minamahal. Kaya wala mo pinapalo niya. Huwag mo ibaliwala. Yan pong tinatawag na divine discipline. Dahil hindi pupuntahan natin, hindi po lupa. Tandaan niyo mga minamahal. Importante ang pagdisiplina ng sarili. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagpasakop sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Katang tayong Kristiyano, minsan hindi may iwasan po yun. Bilang tao, kailangan di ba kuling, alam niyang bawal mag-short yung ginawa niya. Sabihin, ang tao kasi minsan, mayroon talagang nature. Kasi sa buhay natin, 3 ating kalaban. Nagkikinig ba kayo? 3 enemies of life. 3 kaaway ng ating buhay. Una nating kaaway, yung ano yon? Yung ating carnalities. Carnalities. Secondly, flesh. Thirdly is our naturalities. Itong 3 kaaway natin. Una, our carnalities. Pangalawa, our flesh. Pangatlo, our naturalities. Ang ibig sabihin ng carnalities, makinig kayo mga minamahal. Yung carnalities, ito po yung ating mga pita ng laman. Kung sa Bisaya pa, kailigbon ng laman ng unod. Yung gusto ba talaga ng laman mo, nga dali ka maingganyo, makakita ng mga bagay-bagay na alam mo naman bawal, ginagawa mo. That is carnalities. Amen ba? Yan ang number 1 na kaaway ng Kristiyano. Yan ang number 1 na kaaway. Yung our carnalities. Yung kagustuhan ng ating laman. So kailangan makungkir natin na, madisiplina natin yan. Kaya pag hindi natin madisiplina ang ating carnalities in ourselves, yun po magbira sa atin, papuntang impyerno. Mahulog ka sa kamay ni Satanas. Mga minamahal, the Bible say, it is a fearful thing to fall into the hands of our living God. Nakatakot nga bagay nga mahulog tayo sa kamay ng Diyos na buhay. Just because of our carnalities, pinagbibigyan natin. So you must to discipline ourselves. Yung ating mga carnalities, yung ating kaibog sa laman. Ang ating pita ng laman, kailigbon sa laman. Sa unod, hindi natin ito dapat mapagbigyan. Paglabanan natin. Amin ba? Nakita tayo ng maganda. Kahit may asawa na tayo, uy, gwapa. Nakalimutan mo na may asawa ka, mas gwapa pa sa kanya. Yun ang nakita ng magwapa ngayon, dumaan lang. Yun ang carnalities. Nakuha nyo? Naintindihan nyo? So, sunod-sunuran mo na. Esther, ay, good morning, good afternoon, how are you? Marami ka ng style. Sunod nga araw, bilhan mo na ng rose. Mangayo ka na ng seal number. Pati pa na messenger. So that is carnalities. Pag yan ang naramdaman mo sa puso mo, putulin mo na yan. You must to discipline yourself. Being a Christian. Kay discipline determine our destiny. Hindi po basta-basta ang ating kaligtasan. Amin ba? Amin ba? Kaya sabi ng Biblia, Romans 8, pagibasa. Romans chapter 8, verse 6 up to 7. Kindly, Brad. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 8, ang talata ay 6 hanggang 7. Sa 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sa 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Amen. Palakpakan natin, Diyos. So mga minamahal, ang kaisipan natin, kaisipan ng laman, ay kamatayan. Amen?
Mag-isip ka ng masama, maibog ka sa hindi maganda, sa hindi mo dapat ibugan, kung sa Bisaya. That is carnalities from your flesh. Pag mag-isip ka ng ganyan, sabi niya sa English, carnality-minded. To be carnality-minded is death, kamatayan, mamatay ka. Ang ibig sabihin ng kamatayan, dalawa yung klaseng kamatayan. Physical death, then spiritual death. Nag-isip ka ng masama, carnality, kung sa Bisaya pa, magnahimo kang lawas nun, unod nun, sensual debiles. Iyan po ay kamatayan sa spiritual. Pag marumi na yung puso mo, lalabas ang Holy Spirit. Mag-grave ang Holy Spirit, masakit sa kung sa Bisaya. Lalabas, mag-grave ang Holy Spirit. Pag wala ka ng Holy Spirit, patay ka na, spiritually. Dahil nagbuhay sa Kristiyano, nagbubuhay si Kristiyano, nagmamanid sa buhay ng Kristiyano sa puso niya, to walk in the Spirit is the Holy Spirit. Pag mawala ang Holy Spirit sa puso natin, you are like a walking dead spiritually. Wala kang senses, wala kang naramdaman na feeling ng emosyon nga mahalin mo ang Diyos, may takot kasi wala na. Dahil you are drawn away from your intis. Nabihag ka ni Satanas. Amen ba? So kamatayan spiritual. Pag hindi mo pahulungon, hindi mo pahintuin yung ginagawa mo, palagi mo pa hinihinto, inapatuloy, darating sa iyo ang ginatawag na divine discipline. Ano yon? Palo, parusa. Ang problema niyan, pag dumating yung wrath, iba yung chastisement, palo, parusa, paalaala, kaysa wrath. Yung wrath, tunglo na yan. Eternal death. Mamatay tayo. Sa physical, mapalo ta, maimpyerno tayo. Bakit? Hindi tayo marunong magdisiplina ng sarili natin. Saan pinapalo na tayo, pinapala ng maling ginagawa natin. Divine intervention, divine discipline, baliwala natin. Sabi ng Biblia, huwag natin ibaliwala ang pagdisiplina ng Diyos sa ating buhay. Dahil yan, pinapakita ng Diyos na mahal niya tayo, anak niya tayo, ayaw niya magkasala tayo. Kaya gusto ng Diyos maging banal tayo. Kaya pagdating ng araw, pag-rapture, pagtunog ng trumpeta, tayo po'y banal, himpit, lalhid tayo sa langit ng ating Panginoon. Hindi tayo tagalupa. Yung tatlong kaaway ng tao sa lupa, carnality, yung sarili, din flesh, yung laman natin. Huwag natin pabigyan yung laman natin na pagnanasa, ginugusto-gusto natin kahit mali. Mga kapatid, nakasalalay itong ating destiny. The events that will necessarily happen to a particular person in a future. Necessary, tiyak, na mangyari ito sa atin pagdating ng rapture. Langit ang ating mapuntahan. Kung hindi pa rin tayo sumunod, bagang darating sa ating judgment. Judgment. Husgahan tayo ng Diyos, dating yung wrath sa atin. Mamatay tayo physically, nagkasala tayo. Imbis langit ang gusto natin, mapaimpyerno tayo, kapatid. Sayang yung ilang taon natin paglilingkod, hindi natin binibigyan ng pansin ang sarili natin. That's why disiplinahin ang ating sarili natin. Discipline determine our destiny someday. Amin ba? Pangatlo, ang ating naturalities. Carnalities, flesh, and naturalities. Ang ating natural nato. Ang likas ng pagkatao. Natural. Kining atong pagkatao, magod, minsan mga minamahal, pag gusto na to, gusto. Kahit mali. Amen? Amen? Kumita ng pera, pinagpala, dahil natural natin magnanakaw, hakog, dalo. Kasi masaktan kayo. Minsan, imbis ibigay na natin ang tenspiring, sabihin pa natin pag natural, ayaw, huwag ka magbigay dahil yayaman si Brandy. Ay, asa man kung nagyaman? Di man na sa akin. Sa church man na. Sa Panginoon yan. Walang yumaman na preacher. Amen? Ang church pinapayaman niya para makamobilize. Hindi maparalyze.
Amen? Tulad yan. Hindi tayo pinagpala ng Diyos, hindi tayo binigyan ng masasakyan. Paano namin maabot yung adlay? Sabi ni Sister Hannah, first time siya nagsinama, 8 to 10 hours yung travel namin. Alam mo saan kami dumaan? Surigao, Butuan, Surigao, Badas, Claver. Umakyat kami sa 90 kilometers. Bundok yan. Gabi kami nagbiyahe, kaya may ulan pa, maslide doon. Dandahan lang kami. Dumating kami sa Adlay, Karaskal, alas 8 ng gabi. Kaya hindi natin kasama ang Diyos, araw-araw na tayo disgrasya. Pero ang Diyos buhay, pag-ibig. Kaya gusto niya mabisit ang kanyang mga tao. God visited His people. Kaya pinapadala yung mga preacher, mga gagawa, mga apostoles sa unang panahon. Then God visited His people. Ibig sabihin, ang presensya niya, pinabisita yun. Grabing presensya, puspusan na revive ang mga tauhan niya. So, how can we mobilize kung wala tayong masakyan? How can we mobilize kung wala kaming pera? Lahat ng kurudo kami, hinanap namin pinakamurang kurudo. Kurudo kami, 69, 70, pinakamura. Magkanong kinurudo namin? Papunta, kay may laman naman, inabot lang ng 7,000. Pagbalik namin, 10,000 na. Sabi ko, sweetheart ko, Mang, parang grabe naman eh. Sabi yung sweetheart ko, ayaw pagbagutbot. Lalo tayo madisgrasya. Hindi naman. Sabi ko, grabing laki. Kaya lang naman, itubil natin sa atong sakyanan ay tubig. Samot ka malaking gasto, mga guba, tanan. Mas mahal pa yung bayad sa overhaul kaysa kurudo. Amen? Pina-overhaul natin yung silver natin, Grandia, pina-overhaul na ina-overheat ng hiniram ng isang driver pa Cotabato. Magkano ginastos? Pina-overhaul yan, 90,000 mahigit ang overhaul lang. Ay kurudo, 70 lang. Marating pa natin yung pupuntahan. So mga minamahal, hindi po basta-basta yung pag-mobilize ng church. Kayo po ang ginagamit ng Panginoon upang ang church makakilos ng lubusan. Sabi ng awit, Jesus has no hands. Jesus has no feet. Jesus has no mouth, has no ears, lahat. But kita may paa, may kamay, kumplito tayo. Tayong gagamitin ng ating mahal na Panginoon. Because our God is a spirit, wala siyang paa. Sinong may paa? Tayo. Our faith will be shot in the preparation of the gospel of peace. Tayong may kamay. Ano yung kamay natin? Gamitin natin sa pagbibigay, sa pagpapalakpak, to reach out people. Amin ba? Yun po, para malaman nyo, na hindi po basta-basta ang ating kaligtasan. Kung kami lang yung tanungin, gusto ko na mag-file ng resignation. Kaso sa church, walang resignation. Mala pastor, ayaw ko na. Mag-resign ako as preacher worker, gigabin lihirap kayo. Noon pa yon, sabi ko, Baran, pumasok ka nito na wala kang pinirmahan na kontrata. Lalabas ka rin dito, walang resignation. Ngayon, kung talikuran mo ang pagkatawag sa Diyos, anong pipiliin mo? Buhay o kamatayan? Umasalot ka, madisgrasya ka? Hindi ako nakasagot. Sa umpisa pa lang, sinabihan na kita, bakit ka mag-worker? Dahil ba wala kang matulugan sa labas, wala kang makain, wala kang trabaho, dahil mapasok ka sa pastoral, dahil mahirap ang buhay mo. Kung yan ang purpose mo, Brian, hindi yan ang gusto ng Diyos. Dahil gawin mo lang lodging house ang pastoral house. Gawin mo lang restaurant ang pastoral house. Hindi po dito. Matagal ako nakaisip, anong isagot ko? 3 beses ako tinanong, Baran, bakit ka mag-workers? Alam mo, buhay worker, walang sapat na tulog, walang tapat na blessing, walang tamang pagkain.
lahat, hindi ka makapagusto because you are controlled by their church. Baka mag-isip ka rito, think it 1,000 times before you commit. Sabi ng pastor sa akin. Tinistingan ako, pinalaba ako ng napakaraming kumot. Mga comforter na kumot, tanan ng kortina, pinalaba ako. Basta, for the first time in my life, na sugat lahat yung kamay ko. Hindi ako naglalaba sa amin. Marami kaming labandira. Umiiyak ako, naglalaba. Hindi pa ako tapos laba. Sabi naman ng church, Brother Andy, buhatin mo muna yung container. Akala ko isang container lang. Eh, jeep pala, nagkabuo doon sa Orduha. Isang jeep pala, 20 ka container. Ako lang isa. Walang kasama. Wala ikaw lang talaga eh. Ito at ang sabi ng malapastor. Pangalawang pagsubok. Ito naman, pangatlo. Brother Andy, kayo damasain sa CR at basura sa palibot. Opo, linisin ko yung CR. Karon kay mga barado man, pasensya na kayong kumakain. Basta ito na. Ang daming basura sa loob ng Pasul House. Grabe. 2 hours pa lang prayer ko. Mabuti si Preacher Hermelin Ping-Urin, si tinulungan ako, Brian, magandang maaga masikap, gawin natin pagpakumbaba ito. Tinulungan ako. Malapasol, maaga pa nagpupuri sa sala. Brian, halika, ay good morning. Anong ginawa mo? Nagligpit po ng basura. Sinong kasama mo? Brother Hermie po. Dali. Ito sa iyo, 300. Kay Brother Hermie, 300. Binigyan kami 300 pesos. Tumulo ang luha ko. Sabi ko, hindi pala parusa dito. Pagpapala pala to. Training lang. Sabi ni Brother Hermie, Braan, tingnan mo. Pag napakumbaba ka lang, gawin mo lang. Kaluban ng gabi pagpapala. Maaga masikap, pinagpala tayo ng Diyos. Hinahinay na untawaan ko. Ngayon, sunod naman ng araw, pinalungag kami. Pinasaing. Ang saing sa pasural, tag-4 na kaldirong malalaki. 3 kaming preacher. Tay, 4. Saing kami. Yung 3 preacher, hindi rin pala marunong magsaing. Lalo ako. Basta, lami, tubig. Bahala na. Saing kami, 4 na sinaing. Darating yung mga manggagawa, magkain sa gabi. Basta, pagbukas ng kaldero, sunog lahat. Sino saing? Ewan ko po, sino nagsaing? Lumapit man, si Brother Andy, Brother Boy Kaluya, Brother Pediasis, sino pa isa. Tawagin mo. Umpisa ngayon, wag sa kumain, pasting ng tindis. Pinapasti kami tindis. Dahil na hilaw yung sinaing namin. Oh, grabe, nakapasting kami ng tindis. Grabe disiplina. Sunod, nasa naman kong mag-dishwasher. Grabing hugasan doon, hindi matapos. Umpisa ng umagang gabi. Tiribing hinugasay. Pating linisin mo pa. Mga minamahal, gusto ko nung lumabas. Pero ang Diyos, nakita yung puso ko. Inutusan yung siyang preacher. Kuya, sabi ng malang pastor, ito pamasahe. Doon ka lang muna sa labas mag-training. Araw-araw magpuri, tumis-tumis, fasting ka. Tapos, every service, lumapit mo na pa, bigyan ka ng blessing pamasahe. Pinalabas ako ng Diyos. Inalabas ako. Iyan palang plano. Tinuruan ako sandali doon, pinalabas ako. Natuto ko sa labas, yun ang plano ng Diyos. Tumira ako sa apartment, 500 lang ang upa. Sabi ng may-ari, advance, sabi ko, wala. Darating yung kapatid kong Siman, bibigyan kita, i-pull na kin. Inabot na ng 4 months yung bahay ko na kwarto, wala kong binayad katsing isa. Kung darating na laging pinsan ko, babayaran ka lahat. Kapitan sa barko yun. Last month lang, pagdating ko Sunday, 5 months wala ko binayad, linak na yung kwarto na. Yung mga gamit ko pinagtapon sa labas. Pagdating ko, wala na akong matirahan. Ay, salamat Lord. O di ako nakabayad ng 5 buwan. Alis naman ako. Hindi ko malaman sa kupunta. Punta ko, sabi ng kapatiran si Milsinit, Brandy, dito ka na sa bahay. Ginamit ng Panginoon. Napagaganda ang trabaho sa battery, sa may motolite.
Magandang tirahan niya doon, 15 years na, nasa kwarto, isa lang siya, umalis. Sinamahan ako, nakupa kami ng ibang bahay, ginamit ng Panginoon. Nagulat yung may-ari, bakit umalis ka na 15 years ka na? Dahil sa anong dahilan? Di, sige lang. Ginamit ng Panginoon, Brian, sama kayo kay Ilonggo rin. Doon kami tumira sa isang kwarto, kasama ibang kapatiran, doon, ginamit ng Diyos para sa akin. Araw-araw ko nangaral hospital, bilangguan, kaldi, saan-saan, tinini ako ng Panginoon doon, mga minamahal. Hanggang pagdating ng panahon, 1988, sabi ng mga pastor, naging single square na ako. Single square pa ko noon, 1988. Pawit-awit ako single square. Hanggang fasting ako ng 10 days. 2 days pala yung fasting ko. Napuspos ako. Sabi ko, Lord, anong plano mo sa buhay ko? Ibigay ko na lahat. Kahit tagabukas lang ko ulit ng pinto sa Pasol House. Bahala ka na sa aking buhay. Anong gawin mo sa akin, bigay ko na. Ayaw ko na makasala sa'yo. Kung magkasala ako, patayin mo na ako. Yun ang prayer ko. Bigla ko na puspos Holy Spirit. Grabe, iyak ko. 2 days na fasting ko. After prayer, sabi Mama Dir, anak, halika. Ilang araw ba, Pastor? 10 days sana, ma. Ngayon, anak, willing ka magpagamit. Tinugon ng Diyos ang prayer mo. Nagulat ako. Sama ka sa sounding team sa Pampanga, San Fernando, ikaw ang backup prayer nila. Nagulat ako, backup prayer ako. Sabi ng mga mature, nagpala ka? Backup prayer ka kagad? Bago ka pa lang? Because hindi ako may sabi, ating beloved son pastor. Dito nag-umpisa ng start. 1988. Hindi ko alam, akala hanggang doon lang. Pagdating na after ng crusade, tinawag ko man na pastor. Brian! Willing ka ba magpagamit? Kahabagan ng small pastor. Bibigyan kita ng license. Bibigyan kita ng ID as preacher in the church. Nagulat ako. Magpalo ako sa Pampanga, ikaw preacher doon. Sabi ko man na pastor, hindi ko kaya. Kayanin mo. Sabi ko mala, pastor, kahit hindi mo na ako bigyan ng ID o license as preacher, basta sinabi nyo, ligpit na, ligpit na. Gano'n si mala, pastor, ligpit kami. Nagpaluan kami sa San Fernando, Pampanga, tayo kami ng chapel, kawayan, tanan, nipa, hanggang sa puno kami ng langka, paluan po ng mga kapatid. Dito lang start, kahit ginagamit ka ng grabe kaya kung trials, mga minahulog-hulog kami, hindi malaman. Kaya daanan namin pagsubok sa buhay, disiplina sa aming sarili, ito pala yung naabutan naming destiny. Tinuruan namin sarili, disiplina namin sarili, tinanggal yung pride, sumunod kami, napakumbaba, gabing pagsubok damating sa aming buhay. Kaya itong minsan ito nakita ko, nga discipline, determined destiny. Mga minamahal, hanggang ngayon, abang lingkod nyo, gikahabagan ng Diyos. Wala ako yung pagmamalaki sa Diyos, mga minamahal. Even my whole family. Hirap ang buhay na dinaanan namin. Kaya hindi ko lang iniisip yung destiny ko pagdating ng araw. Pinalikiuran ko pagkasiman ko. Ibaliwala ako lahat. Beloved wife ko, graduate sa maestra o EBD yun. Pero wala rin siya ng trabaho. Kaya, mga milal na isip-isip ko, ang pagdisiplina sa sarili napaka-importante. Dahil yung destiny natin, tiyak, kapunta natin langit, hindi pa ito biro. Walang sapat na value ito. Even trillions of money, hindi po natin mabayaran yung langit. Dahil yung kaligtasan natin, napaka-importante. Subsob ka dito, paglingkod sa Diyos. Disiplinahin mo ang karnalitis mo, wag mo pagbigyan yung laman mo, yung pagka-naturalisa mo, wag mo pagbibigyan. Kaya sometimes bilang tao tayo, may gusto tayong gawin na mabuting bagay, hindi natin magawa. Mayroong nagpag-away sa isipan at puso natin. Sabi ni Apostol Pablo, there's one thing worried in my flesh. Isang bagay, sabi ni Pablo. Nakita ko ang kautusan ng Diyos ay banal, ngunit bakit ako hindi naging banal? May gusto kong gawin na mabuti para sa Diyos, hindi ko magawa. At yung masamang bagay hindi ko gusto gawin, bakit ko nagagawa? Nakita ko sa aking sarili, mayroon lumalaban, may pumipigil, may kumukontra. Worried against my spirit within my flesh. Kaya nakita ni Pablo, sabi niya, nakita ko na kung bakit may mga magandang bagay gawin ko para sumunod sa Diyos. Hindi ko magawa at ang hindi ko gusto gawin nga masama, bakit ko nagagawa? Sabi na Pablo, nakita ko sa aking sarili, sa loob ko, nga sin and Satan is present in me. Pagpresente sa puso natin yung kasalanan, demonyo, because of our carnalities and flesh and naturalities, yun palang kumukontra.
Gusto natin magbigay, may kumukontra, wag. Gusto natin magpakabanal, wag. Gusto natin sumamba, wag. There's something worried against our spirit. Yun po ang ating laman. Yung kasalanan sa loob ng puso natin. Yan ang sabi ni Pablo. Kaya kailangan nating disiplinahin yan, mga kapatid. Pag naramdaman mo na may kumukontra sa puso mo, may umuupo sa isipan mo, yun na po ang kalaban, yung kasalanan, sin that dwelleth in me. Maghanap ka na ng paraan, disiplinahin mo ng sarili, conquer yourself. Mag-pray ka na, i-rebuke mo na, hindi mapagbigyan yung carnality mo, hindi mapagbigyan yung laman mo, hindi mapagbigyan pag-naturalisa mo. Kailangan sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Lumakad tayo sa Espiritu, mga minupang tayo pagpalain ng ating Diyos. Lahat ang desire, ibigay ng ating mahal na Panginoon. Dahil mahina tayo. Pero pag sipasakop natin sa ating buhay, ibigay natin lahat sa buhay, disiplinahin natin sarili natin. Magawa po natin yan. Bakit? It involves great sacrifices. Ang paglingkod sa Diyos, maminamahal. We must to discipline ourselves. Because discipline determine our destiny. Ang pagdisiplina natin sarili, malaman natin, madetermine natin ang ating tiyak na pupuntahan pagdating ng araw. Hindi tayo nagbibiro dito. Langit po ang ating target. So we need to discipline ourselves. Awitan natin Diyos mga naman. Mahina tayo, hindi natin kaya. Pero kung ipasakop lang natin ang buhay natin sa Panginoon, sumunod lang tayo, bigay natin sa Kanya. Bagamat mahirap, magawa natin ito dahil tulungan tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo pabayaan ng Diyos na mawalay sa Kanya. Hallelujah! I love you, Lord, for your mercy never fails me.
the goodness of God. Oh, I will sing in the goodness of God. Salamat, Lord. In our life, you have been faithful. In our life, you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Di ba tayo karapat-dapat, mga minamahal? Kinaabagan tayo at kinawaan ng Diyos. O lagi tayo nahimo nga maayo sa Ginoo. Pero ang Diyos puro maayo ginakipakita sa puro kaayuhan ang ginapakita sa in our lives, you have been faithful. And in our life, you have been so good to us. Sa bawat ginahawa natin, whenever breath that I am able, and I will sing. Sa ginhawa nga atin mahimo pa, kantahan natin ang kabutihan ng Diyos. God is so good in our life. Napakabutan mo, Lord, sabi kinabuhi. Mga minamahal, abang nanalangin kayo dyan sa inyong ninaludhan, bulay-bulayin niyo ang kabutihan, kaayos ng Diyos sa ating buhay. Since nakilala natin siya hanggang kaantod karon, ihapa niyo isa-isa ang tanan nga pagkamaayo sa Diyos sa buhay. Pang ginapadawat ko atong bisita, Brad, sabat ka mo sa akong pangamuyo, pasabta sila. Sulti nyo, tubag ka mo, amahan ko sa langit. Tubag, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Ginoo, salamat sa imong kaayo sa akong kinabuhi, Ginoong Hesus. Gidawat ko ikaw nga akong personal nga magluluwas. Lord, pasayloa ako sa tanan ko nahimong sala. Sukad ako bata pantod kining orasa. Isulat na akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Himo ako anak mong tinuod sa kasing-kasing sa binuhatan o kamaturan. Palangini ko, Ginoo, pati luwas akong pamilya sa pangalan ni Hesus. Amen. Opo, Lord, salamat sa mga tauhan. Isulat ninangalan sa langit. Luwas na sila, kaluwi sila. Ang maging anak mo silang tinuod, badayin mga lagad kanimo, Ginoo, sa pangalan pastor. Sa pangalan ni Hesus. Amen and amen. Sa Lord, hallelujah. Unya, may upat ka reglamentong kaluwasan. Una, pagtuo, karon nagtuo mo, naginulsul mo ikadua. Pangat pagtulo, butis mo sa tubig. Sa ngalan ni Jesus, na kay tabdiya. May ilisan kita nga sinina, baptismo ro, bautismo ka mo. Ha? Pag-upat, madawat yung balang espiritu, padayong pangalagad. Ayun, sakit nyo, sulurang problema, palanginan ka mo, langit ng atong kanto-kantuan. Amen? Sabot ka mo. Sige po, mga muyo kita tanan, may suod. Hinumdumon ta pirmi ang Ginoo. Sa tanan sa atong kinabuhi, napakaabuotan niya. Naging matinumanon siya nato. In our life, He is being faithful to us. Sa tanan ta ginabuhi, napakabuotan niya ka nato. Kaya, daigo na ito, Ginoo. Nangamuyo kita. Upo, wala pa, Ginoo. Sa talaga mo kinabuhi. Maayo ka at patinumanod ka. Tabangi kami, Lord. Tulungan mo kami. Nga kami magapadayon pangalagad kanimo. Dahil siyong kabaitan, kabutihan, katapatan sa aming buhay. Awitan namin palagi ikaw ng iyong kabutihan sa aming buhay.
Sunat dalangin man na pastor, in time prophet, bless thy children, Lord. May karamdaman, sakit sila. Bagalingin mo, lutasin problema. Kuhaan kapitos, gawa doon palagini ko. Panghawakan sa patunay, maglingkod sa iyo. Ikaw lamang inaasahan namin, baguhin buhay, tulungan mo, pagpalay mo lang negosyo, trabaho na buhay. Pagkikitaan, Lord, pauswagan ni Lord. Lord, magamit siyang pamilya. Magamit siyang gawain, Lord. Bless din, panghawakan mo kami. Nga maging matatag malingkod kay Panay, maglingkod kanimo. Dalay mo na, pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah. Ang isa nyo kakamot na kataas, ang isa ipantong siyang ulo. Tanang kita mag-rebuke, badlungon nato ito. I bind the power of darkness to the first leading prayer, mga pastor, in Jesus' name. Hallelujah! I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and disease cast out from the children light on the might of this bliss, the children financially, physically, spiritually, light now, my God. In Jesus' name, bless the children, Lord, right now, my God. In Jesus' name, hallelujah. Palakpakan natin Diyos may mahal. Karang kita'y manindog, bayo kamot, lukso kita tulo ka bisis. Singgit kusog. Hilabas Lord! Hilabas! Amen. Mahal, ayaw mag-absent. Wednesday po, 4 o'clock hanggang 7:30. Friday po, 9 to 2:30 tayo. Sunday ngayon po. Padayon, o sa dito maglangan, mga mahal, tayo po yung mga kuha natin special offering. Pag-pray natin. Dakilang Diyos naman sa Panginoon, maraming salamat. Sa bagatawa mo sa amin, sa kabatiran din nagsawa, bigay ng special love offering, Lord. Panalanginin sila, return the blessing to them, my God, financially, physically, spiritually. In Jesus' name, amen. Give what you have, the Lord will bless you more. Give what you have, there's plenty more to show. If we give what you have, and the Lord will bless you more. So give what you have to the Lord. Give what you have, the Lord will bless you more. Give what you have, there's plenty more to show. If we give what you have, and the Lord will bless you more. So give what you have to the Lord. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Pwede na mo manindog. Siksik tinig. Birthday sa ating mga pastor. Birthday gift sa ating mga pastor. Magkuha na ng special offering. Magkuha kita ng birthday gift nyo para sa ating mga pastor. So, manindog. Birthday gift yan ha, para sa mga pastor. Beloved minister gift. Special offering po yun para sa birthday ng mga pastor, beloved minister coach. Gipasabot ko itong miyaging gawain. Karon Domingo ta mag-start na magkuha ta special offering
para sa birthday gift ng malapastor natin this coming June 28. So, sa mga bisita baguhan, kaya nagkuha ta special offering para tanan kamo makapag-express ni yung gugma sa Dios sa tao ginamit ng Panginoon sa ating kaluwasan. Tayo malapastor, sa beloved Mr. William James Foods Almeida, kasi pareho ilang birthday, no? So, sa mga choir members dating ginagawa dos, the same po yung ginagawa nyo pa rin. Magkuliktag yapon ka mo para sa inyong birthday individually para ibigay nyo po. Sa ibang kapatiran, mayroon ka mong gininto ang puso, pwede kayo magbigay ng i-direct nyo po ang cash, lagyan nyo lang birthday gift for our beloved pastor. Kaya pagdating ng June, ipadala natin na ito. Mama natong ginahimo every year. Kaya tanan-tanan nga o station, ginahimo na, mga choir member. Nahimo lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat sila yon. Birthday sa ating birthday ng malapastor natin, tanan niyang ginadala dito. So, para palanginan kita, kaya nagkaroon tayo ng pagmamahal sa Panginoon at sa tao ng Diyos, dapat mayroon tayong birthday gift ibigay dito. Amen ba? Kung na ibang station, malalaking binibigay, tag ibang tag 100,000 pa eh. Taganong grabe, tungod sa grabing pag-ibig. Kasi kung walang malapastor, silang panalangin mamadir, wala tayo ngayon. So, sa Bible, magkaroon tayo ng magtanaw ng utang na bubuton, una sa Diyos o sa mga tao, ginamit sa ating kaluwasan. Amen ba? So, kami nga mga workers, meron din kaming, iban sa una kasi ginaipon-ipon nato, iban may alkansiya lahat. Yan ang alkansiya ba? Mapuno yan hanggang sa birthday malapas binibigay. Kaya iban punong-puno. Mga alkansiya ngayon, medyo nagkaroon ng pandemic, kaya medyo wala natin masyado. So ngayon, maluwag-luwag naman. So hindi natin pwede nga makaligtaan yung birthday gift natin from CDO, brethren, war member, workers para sa Team Pastor at sa Tumbila Minister James Foods Almeida. Amen ba? So every Sunday, magkuha ta para sa mga kapatiran. Pero yung mga choir members, patuloy po yung inyong ginagawa. Amen ba? Koleksyon po kayo, mga workers. Manindong tatanan, mag-eksunan ko. Praise the Lord. Sabot lang natin para malaman natin po. Sa ating closing prayer, manindong tanan, mga minamahal. Itong beloved brother Alan Magallanes. Pagparin niyo po ang ating closing prayer. Una na, Asya. Oh. Tapos yung kamay, mga minamahal, ngamuyo kita. Hindi magampot ang mga minamahal niyo, Panginoon. Disyo, beloved na order kayo, hindi binyas. Hindi magampot ang mga minamahal. Dakila mabawal nga mamahal ang Panginoon. So, nang pagampo sa mong mahal pastor. Wilista na mahal ang Panginoon. Salamat, mahal Panginoon. Karing adlaw, mahal ang Panginoon. Nakahimo naman kami, mahal sa pagsimba sa mong dakilang bahal na pangalan, mahal Panginoon. Dagan kay salamat, mahal Panginoon. Wala mo kami kipakyas, mahal ikaw. Kanunin nagikuban ka na mo, mahal Panginoon. Kikan pa sa pagsugod, mahal sa inyo sa Jipol, sa suli, mahal salamat sa mga buwan. Napatotoo, mahal Panginoon. Salamat sa mga awitan ng mga choirs, mahal salamat, Panginoon. Gituduan mo sila, mahal Panginoon. Tapat sa paghatag kapulo mga halan malablabaw sa tanan mahal Panginoon. Sa imong balaan pulong nagpahinumdum naman kani kanamo mahal Panginoon. Salamat na tanong Panginoon, salamat mahal Panginoon sa pag-amping mo kanila mahal silang pagpaingon diri kanon din mahal Panginoon sa ilang pag-uli mahal Panginoon. Ampingan mo sila mahal Panginoon diri sunod og sunod gagawain mahal Paul makauban namo mahal Panginoon ang among mga wala pa nasibo na buwan kinita na among giampo sa langya lang sa imong balaan nga pala sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Magpalihans po, dilis tubangan niya po namong kamok over mga blood preachers, mga kapatiran,